Sa makabagong panahon, nagbago na ang paraan ng pagsikat. Hindi na lamang ito nasusukat sa pagkakaroon ng pelikula, awitin o karera sa telebisyon. Minsan, sapat na ang isang video clip na tumagal ng ilang segundo upang baguhin ang buhay ng isang tao. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay si Nasret Gökçe o mas tanyag sa bansag na Salt Bae, ang Turkish chef na sumikat dahil sa kakaibang paraan ng pagwisik ng asin sa karne. Ngunit sa likod ng meme, sa likod ng social na media glamour, ay may isang tunay na kwento ng pagsusumikap, determinasyon at ambisyon. Si Nasret Gökçe ay isinilang noong 9 ng Agosto 1983 sa Pasali, Çankaya, isang maliit na bayan sa Erzurum province sa Turkey. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga mahihirap at ang ama niyang si Faik Gökçe ay isang minero. Sa murang edad pa lamang, nasaksihan ni Nasret ang hirap ng buhay at ang pangarap na mabigyan ng mas maginhawang kinabukasan ng pamilya. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral sa ika-6 na baitang. Hindi dahil sa kakulangan ng interes, kundi dahil sa pangangailangan. Kinailangan niya magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Dito nagsimula ang unang yugto ng kanyang paglalakbay, ang pagtatrabaho bilang apprentice butcher sa Istanbul. Sa murang edad, natutunan niya ang maselan na technical na sining ng pagputol ng karne. Habang marami ang nagsasabi na ang pagiging butcher ay simpleng trabaho lamang, para kay Nasret, ito ay isang anyo ng sining. Araw-araw, pinanonood niya kung paano pinoproseso ang karne, paano ito hinihiwa at paano pinangangalagaan ang kalidad. Dito rin nahubog ang kanyang disiplina. Maaga siyang gumigising, maghapong nakatayo at bihirang magpahinga. Ayon sa ilang panayam, madalas niyang sabihin na hindi siya lumaki sa karangyaan at ang lahat ng kanyang natutunan ay bunga ng pagod, pawis at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Nang tumatanda-tanda na siya, ginamit niya ang natipong karanasan sa butcher shop upang mangarap ng mas higit. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, sa Argentina, Estados Unidos at ilang bahagi ng Europa upang pag-aralan pa ang mga estilo ng steakhouse. Nang makabalik sa Turkey, dala niya hindi lamang ang mga teknik sa pagluluto kundi pati ang pangarap na makilala sa buong mundo. Noong 2010, binuksan ni Nasret ang kanyang unang Nasret Steakhouse sa Istanbul. Ang pangalan ay pinagsama ng kanyang pangalan na Nasret at ng salitang et na nangangahulugang karne sa wikang Turkish. Sa simula, simpleng kainan lamang ito, hindi marangya, walang mamahaling dekorasyon, ngunit ang kakaiba sa kanya ay ang personal na atensyon sa bawat customers at ang dramatikong estilo sa paghahanda ng pagkain. Pinagtuturmans at ang bawat pagwiwisik ng asin ay naging simbolo ng kasosyalan, ngunit hindi lamang ito tungkol sa aliw. Ginamit niya ang viral fame bilang business opportunity. Sa loob ng ilang taon, nagbukas siya ng mga branch ng Nasret sa iba't ibang bansa tulad ng Dubai, Doha, New York, Miami, London at Las Vegas. Ang dating butcher, ngayon ay isang global brand. Hindi may kakaila na isa si Salt Bae sa pinakamalakas na personalidad sa social media. Sa Instagram pa lamang, milyon-milyon ang kanyang taga-subaybay. Ngunit ang kanyang imahe hindi basta kusang lumitaw. Ito ay maingat na binalangkas. Lagi siyang nakasuot ng fit na puting t-shirt, dark shades at sleek. Ang kanyang kilos ay pino ngunit puno ng kumpiyansa na parabang bawat hiwa ng karne ay isang seremonya. Ang kanyang mga resto noong 2019 at 2021, sinampahan ng kaso ang Nasret sa Estados Unidos dahil sa hindi pagbabayad ng overtime pay at pagtatago ng tip sa mga empleyado. Ilang dating manggagawang nagsabing ginamit lamang sila bilang props para sa imahe ng chef ngunit kulang sa tamang benepisyo. Madaling kapitan ng kontrobersiya si Salt Bae. Noong 2022 FIFA World Cup sa Qatar, naging sentro siya ng batikos nang pumasok siya sa field pagkatapos ng championship game. Pagkatapos ng championship game at humawak ng World Cup trophy, isang bagay na tanging mga manlalaro at opisyal lamang ang may pahintulot gawin. Marami ang nagsabing ito'y labis na paglabag sa respeto ng palakasan. Sa mga sumunod na taon, nagsimula ring bumaba ang reputasyon ng ilang Nasret branches. Ang ilan ay nakatanggap ng mababang review sa TripAdvisor, tinatawag na overpriced at pretentious. Noong 2024, naiulat na nalugi ng 5.4 million pounds ang Nasret sa London at sinundan ito ng pagsasara ng ilang branches sa US. Bagaman walang opisyal na branch ng Nasret sa Pilipinas, kilalang-kilala si Salt Bae sa bansa dahil sa social media. Maraming Pilipino ang ginagayang kanyang salt sprinkle gesture at ginamit ito bilang meme o biro sa mga post tungkol sa pagluluto. Noong 2019, may mga Filipino celebrities na nakasama siya sa Dubai.
kabilang ilang miyembro ng Eat Bulaga nang bumisita sila sa branch doon. May mga balitang nagsasabing interesado raw si Salt Bae na magbukas ng branch sa Maynila, ngunit hanggang sa kasalukuyan wala pang kumpirmasyon o konkretong plano na naisakatuparan. Pagsapit ng 2025, patuloy pa rin ang negosyo ni Salt Bae ngunit may halong tagumpay at hamon. Ayon sa mga ulat, mayroong mahigit 20 branches ng Nasret sa buong mundo, ngunit ang ilan ay nagsara dahil sa pagbaba ng benta. Sa kabila nito, nananatili siyang aktibo sa social media. Regular na nagpo-post ng mga video ng kanyang mga niluluto at patuloy na ginagamit ang kanyang imahe bilang tatak. Sa Turkey, siya ay kilala rin sa kanyang mga gawaing pangkawang gawa. Nagpatayo siya ng mga paaralan, library at mosque sa kanyang bayan at nagbibigay ng libreng pagkain tuwing Ramadan para sa mga mahihirap.